Hello everyone. So my topic is all about correlation analysis. So what is correlation analysis? So correlation analysis is a statistical method that is used to discover if there is a relationship between two variables or dataset and how strong that relationship may be. In terms of market research, nangangahulugan ito na ang correlation analysis ay ginagamit upang i-analyze ang mga dami o numerical na datos na nakalap mula sa mga research method tulad ng mga survey and polls to identify whether there is any significant connection, patterns, or trend between the two. Now, let's talk about my report. Yung report ko po is types of correlation, na kung saan meron tayong three types. Unang-una dito is yung positive correlation, next is negative correlation, and lastly, the zero correlation. Una natin pag-uusapan is yung positive correlation, na kung saan ang positive correlation daw po is statistical relationship of two variable na kung saan nagmo-move sila into same direction. Or yung two variables daw natin ay may direct relationship toward each other. Na kung saan yung isang variable natin nag-increase, yung other variable na din natin is mag-i-increase din. If nag-decrease naman yung isang variable natin, yung isang variable din natin is mag-decrease. Na kung saan they tend to move into same direction. Para ma-identify positive correlation ba to, is yung value of R is 0 to positive 1. Next is the negative correlation. Ang negative correlation naman is ang statistical relationship of two variable na kung saan may inverse relationship sila or nagpo-move sila opposite direction. Yung isang variable natin nag-increase, yung isang variable natin is mag-decrease naman. Para ma-identify if negative correlation ba to, is yung value of R natin is 0 to negative 1. Next is the zero correlation, na kung saan ang zero correlation na is nag-indicate na yung two variable natin is wala silang relationship between them, or if nag-change yung isang variable natin, hindi maa-affectahan yung other variable natin. If nag-increase man isang variable natin, yung other variable natin is hindi maa-affectahan at all. Para ma-identify if zero correlation ba to, is yung value of R natin is perfect 0 or exactly 0. How to conduct correlation analysis. Scenario: presyo ng itlog versus dami ng benta. First, identify variables. Pumili tayo ng dalawang bagay na may connection sa iyong backyard quail farming. First is variable X. Ito yung presyo ng bawat tray ng itlog ng pugo. Sa variable Y naman is sales, ilang tray ang nabili ng mga street food stalls. Sa second is collect data. Lista mo ang bawat benta mo sa loob ng 5 araw. Mula sa day 1, day 2, day 3, hanggang day 5. Sa number 3 naman, choose the appropriate correlation coefficient. Dahil saktong numbers ang gamit natin, nagamit tayo ng Pearson's. Ito ang standard para malaman kung gaano ka strong and ang relasyon ng presyo sa benta. Sa fourth, calculate the correlation coefficient. Pag-compute sa Excel o calculator, kunwari, ang lumabas sa result ay negative 0.95. Sa panglima naman is interpret the correlation coefficient. Negative correlation, dahil negative ang sign, ibig sabihin
magkakabaliktad sila kapag tinaasan mo ang presyo, bumababa ang dami ng bumibili. Dahil ang 0.95 sobrang lapit na sa negative 1, ibig sabihin, malala ang epekto ng presyo sa desisyon ng mga food stall na bumibili sa iyo. Next is advantage of correlation analysis. The first is correlation analysis help us understand how two variables affect each other or related to each other. It helps us see how two variables are connected or how changes in one might affect the others. Next is they are simple and very easy to interpret. Simplicity and clarity. The results are straightforward and easy to understand, even for people without advanced statistical knowledge. Next is aids in decision making process in business, healthcare, marketing. Support decision making. It feels like business, healthcare, and marketing. It provides data-driven insights. For instances, a company might use it to see if advertising spending relates to higher sales. Next is help in a feature selection in machine learning. It helps identify which features variable are most relevant for predicting outcomes, making models more efficient. Next is gives a measure of the relation between two variables. It gives a numerical value that shows the strength and direction of the relationship between variables. That's it. Good day everyone. So my part is about disadvantage of correlation analysis. First is, correlation does not imply cohesion. Meaning, kahit may connection ng dalawang variables, hindi ibig sabihin na yung isa ang dahilan ng isa. For example, tumaas ang ice cream sales at drowning case, pero hindi ice cream ang cause ng drowning, kaya parehong tumaas. So may third factor na nakakaapekto sa dalawa. Next naman natin ay yung if outliers are not dealt with well, they may cause errors. Ibig sabihin, kahit isang extreme value lang, pwedeng maapektuhan yung resulta. Example, kung karamihan ng score ay 80 to 90, pero may isang 10 or 20, hihilain niya pababa yung overall result. Kaya misleading yung analysis kahit okay naman yung majority. Pangatlo naman ay it works well only by variate relations or dalawang variables lang. So kung madami ng variables involved, hindi na siya ganun ka-accurate. Example dito, sa grades ng student, hindi lang study time ang factor. Merong sleep factor, focus at environment pa. So kung dalawa lang ang titingnan, kulang yung explanation. And lastly, complex relation cannot be analyzed accurately. Meaning, kung complicated yung relationship ng data, hindi siya kayang ipakita ng simple correlation. Ang example natin dito sa business sales, maraming factor tulad ng presyo, marketing at seasons. Dahil sabay-sabay silang nakakaapekto, hindi makukuha ng correlation kung paano talaga sila nag-i-interact. So, hello guys. I'm James Ivan M. De La Cruz and yung i-report ko ngayon or yung i-represent ko ngayon sa inyo is kung paano i-compute yung correlation, kung paano natin kunin yung relationships between two variables. And alam naman natin na yung correlation is ginagamit kung meron tayong gustong kunin or gusto nating malaman kung meron nga bang relationships between two variables. And sa correlation, meron tayong tinatawag na dalawa, yung Spearman and yung Pearson R. And actually, tatlo itong correlation na to.
Pero yung person R and yung Spearman correlation is yung most common na ginagamit. Kaya yun yung i-discuss ko sa inyo ngayon. And yung person R is ginagamit natin siya kung meron tayong gustong kunin or gusto nating malaman kung ano nga ba yung relationships ng dalawang variables. And yung Spearman naman is ginagamit natin siya kung may gusto tayong kunin na relationships between two variables pero naka-include na dito yung rankings na tinatawag natin. And yung first na i-discuss ko sa inyo is yung person R muna. And mamaya is di-discuss ko ulit sa inyo yung Spearman. So ngayon yun guys, meron na akong sample questions dito na ginawa na kailangan nating sagutan at ituturo ko sa inyo kung paano ito sagutan. And ito yung questions natin. Is there a relationship between the two variables being tested? Hanapin natin kung meron nga bang relationships yung dalawang variables na hanapin natin, which is itong dalawang to, yung age and weight ng mga students. Itong serial number is students to. Hanapin natin kung meron nga ba silang relationships na dalawa. And yung next is yung hanapin natin is yung number 2, kung anong degree ng relationships ang meron silang dalawa. And yun. And bago natin sagutan to, papakita ko muna sa inyo tong table na to. Dito natin malalaman kung ano nga ba yung degree ng dalawang ito na kailangan nating hanapin. Kung ano nga ba yung degree na meron sila. Kung ano yung degree ng relationships na meron sila. Dito natin ma-determine sa table sa pamamagitan ng neto. For example, ito, pag 0.0 yung nakuha natin na sa computation na mamaya is ibig sabihin no correlation siya. Pag 0.01 to 0.020 naman, very low correlation naman siya. And yan, sunod-sunod lang yan. And pag umabot na tayo sa 1, pag 1.0, positive man yan o negative, yung magiging sagot natin mamaya is perfect correlation na siya. So yun, dumapo na tayo sa computation and meron tayo ditong problems, which is yung ito nga person R yung gagamitin natin, and ito yung formula ang gagamitin natin para ma-compute yung correlations ng dalawang variables. Ito yung n or summation of x and y minus x summation of x times summation of x and y, and over square root of n times summation of x squared minus summation of x squared times n times summation of y squared and minus summation of y squared. And yun yung formula na gagamitin natin. And ito yung situation. Meron daw 6 na students ang napili, and meron silang data about their age in years and weight in kilograms was recorded as shown in the following table. Ito yung table natin. And yung gagawin natin is hahanapin natin kung meron nga bang relationships between the age and weight sa mga students sa mga 6 na students na to. Yung first step na gagawin natin is kailangan nating mag-construct ng null hypothesis, which is na ito yung null hypothesis natin, yung HO. Yung correlation daw dito na lumabas is there is no correlation between age and weight of the students. Yan yung null hypothesis na ginawa natin, itong HO na to. Na sinasabi niya dito na wala daw correlation between age and weight ng mga estudyante. And kung meron tayong HO, meron rin tayong HA. Yung HA naman is kinukontra niya yung null hypothesis na ginawa natin, which is yung sinasabi dito sa HA, kabaliktaran nitong HO, na sinasabi na there is a correlation between age and weight of the students. Meron daw relationship yung age and weight ng mga estudyante. And yon yung first step na kailangan natin gawin. Nakapag-construct na tayo ng
null hypothesis na tinatawag. And next is dumapo naman tayo sa step 2. And yung next step na gagawin natin is state the level of significance. Yung level of significance natin is dito siya sa situation. Itong 0.5. Lalagay lang natin siya dito. Yung ano natin is equal to, yung level of significance natin is equal to 0.05. Ito, nakagawa na tayo ng level, nakuha na natin yung level of significance na tinatawag. And yun yung step 2 natin. Po naman tayo sa step 3. Yung step 3 is calculate the degrees of freedom. Yung formula na gagamitin natin para makompute yung degrees of freedom is df is equal to n minus 2. And kailangan nating i-determine yung critical value of t or yung t critical na tinatawag natin. And para makakompute natin to, kailangan nating gamitin yung formula na df minus n minus 2. Lalagyan natin siya dito. df is equal to n minus 2 is equal to, ilan yung n natin? Yung n natin is makikita natin siya dito, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron tayong 6 na n. Yan yung magiging n natin, yung 6. Yan yung magiging n natin, yung 6. 6 minus 2 is equal to 4. Yun, na-compute na natin yung, nakuha na natin yung degrees of freedom. And yung next na gagawin natin is hahanapin natin or determine natin yung critical value ng t or t critical. And paano nga ba natin ito malalaman or paano natin malalaman yung t critical na tinatawag? Yun, paano natin malalaman yung t critical na tinatawag? Makikita natin siya dito sa t table or t table. Dito natin malalaman yung t critical ng problem natin. Ano yung nakuha natin kanina? 0.5. 0.5. Saan siya nakasama dito? Dito siya nakasali sa 95%. Ayun yung 0.005. And ano yung nakuha natin kaninang degrees of freedom? 4 yung nakuha nating degrees of freedom. And ito siya 4. Ito siya 4. Yun yung 4. Tatapat lang natin siya sa 0.05 na nakuha natin kanina sa level of significance. 0.5 tapat ng 0.5 and katapat ng 4. Ito yung T critical natin. Nahanap na natin yung T critical natin. Determine na natin yung T critical natin, yung 2.776. Ilalagay na natin siya dito. T critical is equal to 2.776. Ito na yung T critical natin. Na-determine na natin yung T critical natin. So yon, dumapo na tayo sa step 4. Yung step 4 is kailangan nating i-compute yung value of Pearson R. And dito sa pagko-compute, kailangan lang natin siyang i-copy dito, yung table, yung andito. Yung andito sa table na to, yung serial number, age, and weight. And yung age natin dito is siya yung magiging X natin. And yung weight natin is siya yung magiging Y natin. And kailangan lang natin mag-add dito ng table. X squared, Y squared, and X times Y. And yung kukunin lang natin is i-squared lang natin bawat value. For example, 7 squared, 6 squared, 8 squared, 5 squared, 6 squared, 9 squared. I-squared lang natin lahat ng table and ilalagay natin siya dito sa x squared. And sa y squared naman, ganun rin yung gagawin natin. I-squared lang rin natin itong mga to. And dito naman sa x and y, ita-times lang natin yung 7 times 12 para makuha natin yung value ng x and y. So, yun. Na-compute ko na yung table natin.
is, ito yung x squared, na compute ko na siya. 7 times 7 is equal to 49, 6 times 6 is equal to 36, 8 squared is equal to 64, 5 squared is equal to 25, 6 squared 36, 9 squared is 81. And ganoon rin sa y squared. Ito yung mga sagot na nakuha ko. And so sa x times y rin, 7 times 12, 84, 6 times 8, 48, etc. And ganoon lang din yung ginawa ko. Kaya, and ito yung mga sagot na lumabas, itong mga to na compute ko. And dumapo naman tayo, and nga pala is kailangan nating i-total lahat. Yung x, i-total mo lahat. Ito yung total niya, 41 yung total ng x. Yung y, 66 yung total niya. Yung x squared, 291 total nitong lahat. Yung y squared, itong 144 plus 64, ito yung total niya. And yung x times y, tinotal rin natin, and ito yung lumabas. And after nating magawa yung table, dumapo naman na tayo sa pagko-compute. Ito yung gagamitin nating formula, yung formula natin kanina dito. So ayun, nasulat ko na yung formula dito. Yung formula kanina is nilipat ko lang siya dito, and na-distribute ko na rin siya, na substitute ko na rin yung mga value on each formula. Yung n natin is 6, ito yung 6, and yung summation of y natin, ito yon, summation of y natin, it means yung total ng x times y natin, and ito yung lumabas, 461. And and minus summation of x, or total ng x, ito yung h, total niya is 41, kaya substitute natin siya dito. Total ng y, summation of y, 66, ito. And sa baba naman, square root of n. N is equal to 6 times summation of x squared daw. Saan yung summation ng x squared? Ito, 291. Minus summation of x, ito. Summation of x, yung total ng x, 41, and squared lang natin siya. Tapos times, ito, n, 6 ulit. Yung n natin is 6, palaging 6 yan. And summation of y squared, saan yung total ng y squared? Ito, 742. Substitute natin siya dito. Minus summation of y. Ito, saan yung summation of y natin? Ito, 66. Kaya ito, and squared lang rin natin siya ulit. And ito, makukompute na natin siya. And i-compute ko lang siya, and susulat ko dito, and papaliwanag ko sa inyo mamaya. So yun guys, after natin ma-distribute, kailangan ma-distribute or ma-substitute yung mga value from each of this, is na-compute ko na yung yung correlations, yung R natin na-compute ko na, and papaliwanag ko siya sa inyo, and ito yung naging computation ko. And ito, yung 6 times 461 is, ito yung lumabas, 2766, and yung next one is 41 times 66, ito yung lumabas, 2706, and sa baba naman, ito yung una kong ginawa is 6 times 291, ito yung lumabas, 1746, minus ito 41 squared, minus 41 squared, yung 41 squared, ito yung lumabas, 1681. Kaya nabuo na natin yung isa, yung x natin. 1746 minus 1681 times ito siya. 6 times 742, itong y squared natin is ito yung lumabas, 4552, minus ito siya, 66 squared, or yung summation of y squared natin, 66 squared is ito yung lumabas, naging total niya 4,356. And yon, nakuha na natin yung yung mga value. And next na gagawin natin is ito 2,766 minus
2,706 is equal to 60 over, over 1,746 minus 1,681 is equal to 65. And sa kabila naman, 4,452 minus 4,356 is equal to 96. Kalimutan ko lagyan. 96. And after nyan, ilalagay natin siya sa baba. R is equal to, 60. Bababa lang natin yung 60. Square root of, ito na, 65 times 96 is equal to 6,240. And nakuha na natin. Yung unti-unti na natin siyang nakukompute. And yung R and ibababa lang ulit natin siya. R is equal to yung 60. Ibababa lang natin ulit. Kukunin natin yung square root ng 6,240. And yung nakuha ko na square root ng 6,240 is 78.99. And yun, napunta na natin siya sa last 2 digits. Yung gagawin natin is 60 divided by yung nakuha nating square root, which is yung 78.99, is yung kinalabasan niya is 0.67. Na-compute na natin yung person R na tinatawag, and yun yung step 4 natin. So yun nga, meron lang akong gustong i-revise sa sa T-critical natin kanina. Kung yung T-critical natin na nakuha kanina is 2.776 is mali pala, kasi yung nakalagay sa questionnaire na kinuha ko is hindi pala 0.05, 0.10 pala siya. Kaya magbabago ng konti yung ating T-critical lang naman. Sa T-critical lang naman tayo magbabago. Yun again, yung 4 ulit kanina, yung 6 minus 2 is equal to 4, and 0.10 yung natin, yung magiging basehan natin. Titignan natin ulit siya sa table. Saan nga ba yung table? 0.10. And yung katapat niya is yung 4. Ano yung katapat ng 4? Ito, 2.132. Kaya yung magiging T-critical na natin ngayon is 2.132. And yun lang naman yung konting pagbabago. And yung pagkakamali na itatama ko sa video ito. So yun guys, dumapo na tayo sa ating step 5. Yung ating step 5 is calculate the t-value, then determine the decision. And paano natin i-compute yung t-value? And kung kanina is kinumpute natin yung t-critical, ngayon naman i-compute natin yung ating t-value. Magiging formula natin dito is r over n minus 2 divided by 1 minus r squared. And ito na siya, sinubstitute ko na siya. Yung r natin, 0.76. 0.76 square root of 6 minus 2 over 1 minus r. Yung r natin, 0.76 squared. And ito siya, ibababa lang natin siya, 0.76 over 4 divided by 1 minus 0.58 yung squared nito. And yung 4 naman is yung ito, 6 minus 2. Ibababa lang natin siya, 0.76 yon, square root ng 4, 2 over yon, 1 minus 0.58 is equal to 0.42. Ibababa lang natin siya, 0.76 times 2, 1.52 over square root of 0.42, 0.65. And yung t-value na nakuha natin is yung 2.34. And yun, meron na tayong t-value. And dahil na-determine natin yung t-value natin, is alamin naman natin yung decision. Kung ano nga ba yung magiging decision natin. And paano natin malalaman yan? Kanina, meron akong ginawa ditong table, which is ito. Yung sinasabi dito sa table na to, kung yung t-value daw is less than sa t-critical or mas mataas yung t-critical sa t-value, wag daw nating i-reject yung null hypothesis na ginawa natin. Which means, eto, yung HO, wag daw natin siyang i-reject. And kung mas taas naman yung ating t-value
kaysa sa ating T-critical, i-reject naman natin yung HO. Yon, i-reject daw natin tong HO. And yung magiging sagot natin or magiging decision natin is itong HA, which means there is a correlation. And yon, titignan natin. Paano natin i-compare? Yon, mag-compare tayo. Dito, meron tayong tinatawag dito na t-value. Ano yung t-value na na-compute natin? 2.34. And yung ating t-critical na na-compute kanina, tignan natin, hanapin natin, is ito, yung t-critical na na-compute natin kanina. 2.132 or 2.132. And ano nga ba yung mas mataas? Mas mataas tong t-value kaysa sa ating t-critical. Kaya magiging sign niya is ganito. Yan. And yun, nakapag na tayo. Alisin natin muna to. Yun, na-compare natin 2.34. Mas mataas siya sa 2.13. And titignan natin siya sa table. Ito, yung sinasabi kanina sa table. Mas mataas daw yung t-value. Mas mataas yung t-value kaysa sa ating t-critical. Kaya ang magiging decision natin is reject the HO. And kaya naman, ang magiging decision natin, dahil nga mas mataas yung t-value kaysa sa t-critical, i-reject natin itong HO natin. Kaya ang magiging sagot natin or ang magiging decision natin is etong isa, which means yung kabaliktaran ng HO natin. There is a correlation between age and weight of the students. Yon, gaya nga ng sinabi ko kanina, reject the HO. Ang magiging sagot na natin or magiging decision natin is yung kabaliktaran, yung there is a correlation between age and weight of the students, which means meron daw relationship between age and weight of the students. Kaya naman, yon, tapos na yung ating step 5, na-calculate na natin yung ating t-value and na-determine na rin natin yung decision natin, which means i-reject natin yung HO and masasagutan na natin yung step 6. Sa ating step 6 naman is dumapo naman tayo sa ating magiging sagot. Ito yung natin ating step 6. Kinapi ko lang yung questions kanina dito. Makikita natin dito, kinapi ko lang dito sa ating step 6 na is there a relationship between the variables being tested? And what degree is the relationship or correlation? Ano nga ba yung degree ng relationship nila? And yon, yung sagot sa number 1 is makikita natin siya sa dito sa step 5. Makikita natin siya sa step 5. Dito. Since yung sagot natin dito sa step 5 is reject the hypothesis, kaya ang magiging sagot natin or ang magiging answer natin sa question number 1 is etong HA. There is a correlation between age and weight of the students. Yun na yung magiging answer natin dito sa question number 1. There is a correlation between age and weight of the students, which means meron daw relationships between age and weight ng mga estudyante or ng mga bata. And yung question number 2 naman, paano naman natin siya masasagutan? Yung ating question number 2 is masasagutan natin, makikita natin siya sa step 4. Makikita natin siya sa step 4. Eto. Yung sinagutan natin kanina ng person R, yun lang rin yung magiging sagot natin dito sa degree of the relationship, which means the 0.76. And yung 0.76, yan na nga ba yung sagot? Mali yan. Yun na nga ba yung sagot? Yung 0.76? Hindi. Hindi pa yan yung mismong sagot. Kailangan pa natin siya tignan sa table na pinakita ko sa inyo kanina, which means eto. Hahanapin natin yung 0.76 dito. Dito siya sa banda rito, which means
high correlation siya. Tama pala yung binura ko kanina. High correlation. Kaya naman, ganun lang kadali dahil sa mga ginawa nating step by step process kanina, nasagutan na natin yung question number 1 and yung question number 2. And yung magiging conclusion natin sa pagsagot natin sa correlation na to, sa paghahanap natin ng relationship between two variables is there is a correlation, merong correlation between age and weight of the students. Meron daw kinalaman yung age sa weight ng mga estudyante. And yung degree ng relationship na meron sila is 0.76, high correlation, mataas yung correlation nila. Kaya naman, yun lang. Ganun lang kadali yung pagsosolve ng correlation. So yun guys, tapos na nating masolve yung problem about sa correlation. Nahanap natin yung relationship between sa age and weight ng mga estudyante na meron silang correlation. There is a correlation between age and weight of the students, and yung degrees ng relationship or ng correlation between the age and weight is 0.76 and high correlation. And yun yung naging sagot natin sa problem na sinolve ko or pinakita ko sa inyo example. And ganoon lang kadali na mag-solve ng relationship or maghanap ng relationship between two variables. And sana nakatulong yung step by step explanation ko sa inyo. And yun yung pwede nyong gayahin or pagtularan, basta sundin nyo lang ng tama yung mga steps na ginawa ko mula sa step 1 hanggang sa step 6 para masagot or para makita natin, para masagutan mo or mahanap mo yung relationships between two variable. And yan lang muna yung didiscuss ko sa ngayon, kasi baka pag diniscuss ko pa yung Spearman rank correlation is baka masyado nang mahaba yung video, and pwede ko pa naman siyang i-discuss on the next or pwede na lang siyang panoorin or ituro ni ma'am. And yun lang muna yung aking ma-share sa inyo, kasi yun lang naman talaga yung part ko, yung Pearson R, and binanggit ko lang yung Spearman rank correlation kasi isa rin siya sa mga correlation na ginagamit sa pagsosolve ng correlation between two variables or between two variables. And actually, yung Spearman and yung Pearson R is magkapareho lang naman yun. Yung pinagkaiba lang nila is yung sa solving sa part number 4, kasi magkaiba sila ng formula and yung rank. And yun, parang halos same lang din sila. Kaya naman itong Pearson R is makakatulong rin sa atin or sa hindi lang sa atin sa schools or may gusto tayong hanapin na relationship between two variables, and makakatulong rin sa atin to as an entrepreneur someday na magagamit natin tong correlation pag-solve ng relationships, lalong-lalo na sa supply and demand kung gusto nating ma-forecast. Kaya yun lang yung aking part, and sana may natutunan kayo, and sana na appreciate nyo yung video ito, and goodbye everyone.